At ayan na nga, nakuha na yung napakalaking beehive doon sa likod ng bahay namin. Isang metro yung higit isang metro yung haba, isang metro yung lapad. Ayan. May mga nakalagay, may mga na bubuyog pa sa may chamber na nakasabit. So pinausukan 'yan ng pampatay na insekto. So ilang beses itsahan lang 'yan. Ayan. Tinitikman na namin. Ayan, tinusok, 'di ba? Daing chamber, tapos may mga bubuyog pa talaga din siya diyan. Ayan, yung mga nakakapit pa, namatay na lang kasi yung sa usok na initsa-itsa nila sa ilalim kasi nga kailangan iitsa kasi susugurin ka pagka magtatagal ka doon. So finally natanggal na kasi tuwing gabi, guys. Ayan. Ang daming katas, guys. Lasa siyang insekto na hindi mo maintindihan. Hindi siya ganong matamis na may lasang insekto pa. Yung iba namang part niya, yung sa may chamber, kasi parang may magot yan sa mga chamber niya. Mamait-mait yung iba. Tas malinamnam. Ayan, ang kumuha niyan yung sa kapitbahay naming mga binatilyo. Ayan. Ako yan. Ayan, wala na siyang katas. So, yung magot siguro, yun yung may magot. Ayan, yung mga ayan yung katas niya, yung honey. Ayan, yung magot, kinain niya. 'Di ba? Ayan, magot. Ayan, napakaraming magot. Ayan, magot yan. Magiging bubuyog siya eventually. Sana. Ang dami. So, talagang kinuha na siya kasi tuwing gabi, pumupunta. Ayan, kinain niya uli. Pumupunta siya sa may parting mailaw. Ayun, kinain yung magot. Parting may ilaw. Yung isa kong anak, hindi siya nakakatulog ng walang ilaw. So, kailangan talagang kuhanin na at sumisiksik siya sa bintana, sa screen. Ala pa kaming kisame sumisiksik. Dumadaan sila doon. Ayan. So, hindi namin alam paano siya i-prepare. Siguro, kasi kami, yung pagkayari niya yan, ini-squeeze sa tela nitong kumuha. Hindi pala yata dapat ganun. Patutuluin lang kasi kung ano itutulo, yun lang yung yan, yung part lang na yan, yung honey. Kasi nga, may mga magot sa loob. So, pag kasama mong ini-squeeze yun, mag-iibay lasa. So, parang magkakaroon siya ng liquid na iba. Kasama nung honey. So, yan lang yung talaga yun. Yung honey niya. So, hatiin na lang niya yan para dun sa dalawang kumuhang binatilyo tsaka sa akin na ibibigay ko sa tita ko. So, kasi lote nila tita yon. So, ibibigay namin doon. Ayan, yung akin kay tita. Ayan. Diyan na lang ilalagay yung ayan. Pinapahati ko, ayan. Ayan na lang. Tapos sa kanila na yon, ayan yung kanila. Napakarami yan, guys. Ang laki. Nakakatuwa. So, guys, ang laki niyan. Ang galing. 'Di ba? Ayun yung mga binatilyong malalakas ang loob. Ayan, ang daming magot. Yun yung magiging bubuyog eventually sana. Nandun yan sa loob ng chamber. Dun sa may pinakaloob na loob. O, ayan siya. Ayan, pinasok ko na yung part, yung binigay sa akin, na ibibigay ko naman kay tita. Kasi wala na kasing dun walang bahay, so puro damo sa likod ng bahay. Bahayan to residential, kaya pagka hindi talaga po pwede, kasi baka may time, napakaraming magpapadamo na, kaya padadamo na nila yun. Sinubukang ipaalis yan kayo ng umaga, kaya lang hindi naalis. At yung mga nag-alis naman, hindi din pala alam. Sinugod sila kaninang maga niya ng mga beehive, kasi mali hindi sila lumayo pagka pausok. Sinugod yun yung maraming part. Ayan, napakalaki talaga ng beehive. Grabe ang laki, ang daing magot. Ayan. Kaya pala tuwing gabi nung hindi pa namin alam na may beehive pala dyan, kasi natatakpan siya ng damo.
Hindi pa namin alam, kala lang namin konti lang, yung naligaw lang ba ganyan. Aba, tuwing gabi meron na kami. So, yung kapitbahay namin, nagtataka na rin pala, katabi kong bahay, ay nag-usap kami.